labor representatives mula sa Congress, si Congressman Eli San Fernando, meron ka ring mga transition period tungkol dito. Ang DOLE, ayaw nila maging pantay-pantay yung hanggang sa probinsya. And I understand the reasons. You were telling us na yung basis ng pagbibigay ng isang wage order ay tatlo, ano? So yung tatlo yun, yung needs ng family, yung capacity of the employer, and then the socio-economic and development issues. Ngayon, yung unang-una, yung needs of the family, at saka yung realidad na cost of living, tinatanong rin natin kay Yusek Edilion, dahil nagugulanta ang Senado sa mga datos ninyo, yung mga 64 pesos sa pagkain isang araw. Paano ba to? Paano ba kayo nagko-compute dyan? At saka ano ba talaga ang difference? Kasi sabi ninyo, hindi naman masasabi na na maliit ang difference, malaki ang diferensya ng gastusin sa Metro Manila kesa sa probinsya. Pero pag hinahambing ko, ang layo naman sa minimum wage. So, tignan natin, baka may, kahit generic data lang. Yes, Yes, Madam Chair. Thank you. What I can give you now is yung 2025 na poverty line natin. So it ranges from a low 410 sa Sox Guardian. Tapos ang pinakamataas, for a family of 5 to, daily. And then ang pinakamataas ay sa Central Luzon at 555 pesos per day. Sa NCR, nasa 545 siya. So kung ikukumpara... Ang sinasabi mo, sa probinsya, Central Luzon, mas mataas pa kesa sa NCR. Central Luzon, yes. Yes. Ang mas mababa yung nasa Mindanao na mga regions. Yeah, especially Sox Guardian. Sox Guardian. 410. O kaya nga, tignan natin, ano yung Region 4A? Ang 4A ay 535. O kaya nga, dikit-dikit na sa Metro Manila yan. Pag sa Pero pag sa Luzon, ihambing nyo sa ginagawa ng ating mga Regional Wage Board. May kinatawan ba Regional Wage Board o si Miss C pa rin ang magsasalita sa Regional Wage Board? Ito nga yung sinasabi ko, hindi naman kalakihan na madja-justify. Dikit-dikit yung Central Luzon, Region 4A, NCR, dikit-dikit naman. Bakit yung NCR namamayagpag? Bakit ganun? Ayan napapailing, napalundag nga si Congressman kanina. Ma'am, yun hong mga indicators that we use for the four major categories would include, for example, the needs of workers and their families. We consider as part of the wage-related indicators, the CPI as mentioned earlier, yung inflation rate, yung purchasing power of the peso. Di ba binabatok nga ng administrasyon na bagsak na yung inflation, nasa 2 to 4% as desired by Central Bank. Kahit bilangin mo yung headline, kahit bilangin mo yung core, talagang bumagsak na ba't ganyan pa rin? Talagang hindi makatarungan. Ma'am, ang ibig sabihin po nun, pag bumagsak yung inflation, medyo stable po yung prices ng commodities po natin. Yun nga, pero hindi naman nagbago yung inyong malaking pagitan mula sa NCR hanggang dito, dikit-dikit yung Central Luzon 4A, di ba? Mas mataas pa nga yung Central Luzon kaysa sa NCR. Pero magkano lang ang kanilang minimum wage? Hindi ko maintindihan, very arbitrary yung setting ninyo ng minimum wage. Doon po kasi sa setting ng minimum wage, I understand that there are other factors, but shouldn't the core, shouldn't be the basic determinant be the cost of living? Because yun ang talagang tumatama sa tao Yes, ma'am, as part of the needs of workers and their families. Hindi ba weighted itong 1, 2, 3 mo? Walang weight yan? Labo-labo yan? Meron po tayong ginagamit na iba-ibang formula to simulate the resulting potential increases. And the regional boards po, Nasa simulation para naman extrapolation rin yan sa eleksyon. Nakaka-nervous yata yung mga ganyan. Yung totoo, hindi talaga So, parang nahihirapan kami doon. DTI, would you like to comment in as much as you're also part and parcel of the project? ASEC Ablan, please. Or, yes, ASEC Ablan. Di ba kasama rin kayo dyan sa mga wage board?
Thank you very much, Madam Chair. Yes, the DTI's regional directors are members of these regional boards. Ayun na nga, hindi ba may input din kayo dyan? Nakikita ng DTI, kayo ang naglalagay ng mga SRP kasama ng DA. O di alam na alam ninyo yung mga presyo. Halimbawa sa Palawan. Alam naman natin ang gasolina sa Palawan umabot ng 98 pesos. Samantalang sa Manila nasa 42. Sa Ilocos 30% higher ang gasolina sa amin. Hindi ba ninyo kinakalkulo yan pag nagbibilang? Mas mura nga yung bigas at yung bawang sa amin. Pero yung gasolina, di hamak na mataas. Alam mo yan, tagalawag ka eh. Tama, Madam Chair, kung makasingit po ako. Yan yung sinasabi ng mga tao na nagreklamo po sa akin. Bakit mas mababa ang sweldo namin sa mga probinsya, samantalang yung gasolina sa amin mas mataas at mas mura dyan sa Metro Manila. At alam naman natin, yung gasolina is driving force sa economy natin. So yun dapat, it has to be put into the factor, especially UDTM, magbantay kayo. At saka isa pa, yung mga dilatang sardinas, kung ano yung presyo sa probinsya, ganun din ang presyo naman sa Metro Manila. Pag manood ka ng sini sa probinsya, pareho rin presyo dito sa Manila. Kumain ka sa SM, ganun din man presyo ng mga pagkain doon. So dapat pina-factor inyo yon, DTI, at kayo nagbibigay ng advice sa National Wage Board. So bilang bahagi, Asek Ablan, hindi ba ninyo ini-input yan? Na eto nga, yung ibang regions, mas mataas pa pala sa NCR eh. Yes, Madam Chair. Our regional directors confer with their counterparts sa regional boards regarding the prices po of the basic goods and necessities po. Pero ba't ang layo-layo? Halos 700 ang Metro Manila, nasa 400 pa lamang ang BARM, nasa 500 pa lang ang Central Luzon. So, yun nga ang ibig namin maintindihan. Yung Central Luzon, mas mataas di hamak ang cost of living. Yung minimum wage nila, bagsak na bagsak. Bakit nagkakaganon? Ano ba formula ginagamit ninyong mahiwaga? Madam Chair, we give our listing to our counterparts in DepDev in the regions, and we defer to the DepDev counterpart there to... Kasi sabi lang ng DepDev, hindi naman ninyo pinapakinggan pala. Mag-group chat kaya kayo. Baka sakali magkaintindihan. Nakakatawa kasi sinasabi nung isa na yun, sinabi na nga ni Yusek Edilion na hindi nagkakalayo yung tatlong region, yung Greater Manila. Pero ang layo talaga ng minimum wage. Kung nakaupo kayo sabay-sabay sa National Wage Board, bakit nagkakaganon? Ang masakit pa, Madam Chair, marami sa mga taga-probinsya dahil nalilitan sila sa kanilang sweldo, hindi kaya magbuhay ng pamilya, nagmamigrate sa Metro Manila. Pagdating sa Metro Manila, yun na nga, dumadami ng mga manggagawa na hindi na nakakaroon ng trabaho, nagsasapalaran, minamalas, o kung makakuha mo ng trabaho, below minimum naman. So bumabalik na lang ulit sila sa probinsya. So dapat, ang gawin natin, pag-arati mabuti na baka pwedeng ipantay na lang kung ano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya, para yung mga taga-probinsya, hindi na kailangan pa magpuntahan din sa Maynila. Ganun talaga kadalasan, Madam Chair, na interview ko sa programa ko. Galing ng Cebu, galing ng Bohol, umaalis doon, or Davao, pupunta dito ng Metro Manila, magsasapalaran kasi napakalit ng sweldo, hindi raw enough para buhay yung pamilya. Walang trabaho. Pagdating dito, nakakuha sila ng trabaho, pero inapi naman sila dahil hindi na-implement ng DOLE, yung minimum wage doon natin, or kung dumating man dito, wala ng trabaho, wala makita, kaya overpopulated at Metro Manila ng mga gusto maghanap ng trabaho. So, that has to be studied by you guys, mga experts dito pagdating sa labor. Yes, Senator Tulfo and Congressman Eli, ang nangyari, ang DOLE nagbigay ng paper, mabigat yung study nila, yung kapal-kapal, rito. Secretary, is there something we can do to align the realities of the cost of living on the ground versus the disparity, the enormous disparity between NCR and the provinces? Wala bang magawa yung DOLE yan? Dahil, yun nga, yung National Wage Board, nasa ilalim naman ninyo, kayo naman ang chairman dyan. Hindi ba dapat magkaisa yan at medyo maging makatarungan naman itong mga presyo natin? Is there anything the DOLE can do to address the wide gaps in the minimum wage throughout the country? Madam Chair, we will seriously look into this and try to come up with something na pwede siguro maging
align doon sa nakikita natin sa reality on the ground po. Yes, and the National Wage Board, if you could consult more seriously your regions, kasi kayo ang may tauhan at may mga regional wage board para maka-feed in. Babagsak at babagsak ito sa data. Pag nakita natin yung mga datos, talagang magiging maliwanag kung alin ang tama na rate, ano? At kung talagang dapat yung NCR. In the meantime, alam ko na ayaw ng DOLE na i-centralize ang national wages. At you have good reason. It really will impinge on the capacity of the employers. And although we exempted na yung micro and small, talagang hindi nakasali dyan kasi hindi talaga kakayanin. Talagang sinasabi natin yung wala nang pupunta sa rural area kung walang wage advantage. Ano? May sinasabing ganon, mawawala yung window of opportunity. So perhaps at this juncture, we can call on some of the employers naman. Nandito yung Conweb, ang wearable exporters, dumating na yata sina Rosette. Andyan ba kayo? Okay. Sinong gustong maguna? Lahat ng nag-oppose. Andito ang ECOP, Manong Sergio Ortiz, and sinong mauna? PCCI, PhilExport, FFCI, HREP, PMAP. Baka naman, makahanap tayo ng solusyon na at least, wag na munang taasan, pero i-level up naman ng konti, yung sobrang baba. Pag-usapan po natin. Madam Sino Chair, mauna? Yes po. Before you let him speak, wala ba tayong na-invite resource person from manufacturing company? Andito sila lahat. Arito. Siguro sa Sina- manufacturing companies kasi sa export, wala naman ko narinig na ng API dyan sa mga exporters. Doon sa mga manufacturing company, in fairness wala ko narinig na mga exporter na ng API kasi malaki naman kinikita ng mga yan. So sinishare nila sa kanilang gagawa. Doon sa manufacturing, dyan talaga yung talamak na pang-API. Dapat meron tayong ma-invite sa kanila para marinig din natin yung side nila. Let's see. Marami tayong nakumbida, yung mga service industries, the hotel and restaurant, food processors, kasi marami rin reklamo dyan. And also, nag-invite rin tayo sa Federation of Philippine Chinese, yung PCCI, and perhaps we can call on them later. Sinong gustong mauna? Ma'am, since Anong ba yun? Sige. Madam Chair, yeah. Sige, Conweb. Ayan, exporter yan. Alphabetical. Alphabetical, Agoncillo first. No. Good morning, Madam Chair. Thank you for this opportunity, and Senator Tulfo for this opportunity for us to be able to present. I'm Marites Oxon Agoncillo. I represent the garment, leather goods, shoes, and bags exporters of the Philippines. And we have a very brief PowerPoint presentation that we prepared. It should be very brief. Very brief, ma'am. Very database Alam ko driven. ko na yung Yes, alam ko yung problema natin sa 19% Yes, tariff ma'am. ng US na Yes. very uncompetitive na ngayon Yes, ang ma'am. exporters natin. At may safety ba dito yung electronics? Ma'am, I think Dan is coming. Sina Dan La Chica? Dan- Kasi Dan- pinakamalala yun, may threat pa of 100% tariff Yes. sa electronics. Nakakahimatay. Okay. Anyway, So, ma'am, Yes, this please. would be a very brief one. We'll be skipping some data, if needed. Our position is on the slide there, slide 2. And we will be very direct. I hope, and you will see eventually in our presentation why. You will see the numbers, the data-driven report. Legislated minimum wage diminishes investors' confidence as it deviates from the sustainable and predictable wage policy framework in the export manufacturing industry. We respectfully, we would like to recommend that the RTWB should be retained as the determining body to set wages per region, as this is the same with the other ASEAN countries. It is part of the executive function of the government, similar to how our ASEAN competitors are doing. Next slide, please. Briefly, as you can see, this is a list of our ASEAN counterparts.
and how the wage policies directed and under whose function of the executive branch of the government it is within. You can easily see from the Question lang sorry napaisip lang ako, gaano kadalas naglalabas ng wage order?